Araw kay Chris Tubal Barrios. Hello po sir, ito po sir yung ating pa-freebies. Meron po tayong transformer at meron po tayong mga gamit at accessories. Ito po yung foot control natin sir. So ang gagawin natin una sir, ito po yung foot pedal natin. Isasaksak natin dito sir Chris, dito sa transformer. Diyan po natin isasaksak itong transformer natin. Ayan. Okay. So unang gagawin natin sir, ito po yung saksakan natin dito at mayroon po itong saksakan dito. Ayan. So, ayan. Pag naisasak natin yan, automatically po siya na iilaw. Ayan. Kung gusto nyo po i-off yung ilaw niya sir, pwede nyo po dito i-loose. Okay. So ayan po siya sir. Then unang gagawin natin, tayo po ay maglilinya or magwa-wiring, maglalagay ng sinulid sa itaas. Ayan. So ito po yung sinulid natin. Meron po tayong threading system po dito sir. Ayan. Okay. At kung meron naman po kayong refilling thread, dito po tayo magre-refill ng sinulid sir. Papasok lang natin yung mga bobbing natin sir. Salpak natin dito, itali natin siya. Okay. Pero kung may mga katanungan po kayo, welcome na mag-PM po kayo sa amin para turuan po namin kayo sir. Okay, so ito na po yung sinulid natin sir. Hindi na natin to tatanggalin. Step 1, ayan po siya sir. Tapos kailangan po maipit dito sir. Yan, dito mismo papasok yung sinulid natin. Din pataas po siya. At dapat pag maglalagay tayo ng sinulid, nakataas po yung pressure foot natin. Always nakataas po siya pag threading system sa itaas. Tapos may hook po tayo din, itaas natin ng konti. Ayan, so left turn, right turn. Tapos dito naman po at diretso naman po dito sir. And at ipapasok na natin yan sa butas ng karayom. Sakaling gusto nyo po pasok, straight line tuwid po siya sir. Ayan. So gagamitin na po siya. Ayan. Okay. So ayan, ay pasok na natin. Yung sa ilalim naman po sir, eto, meron po tayong dito, drawer po dito. Ayan. Tapos meron pong mga kasama dyan ng mga gamit. Ayun na po yung bahala mag-experience. Ayan. So ito po yung bobbing natin sir. Universal. Ayan. So ang tamang paglalagay po nito sir, ito po siya. Tanggalin natin, ilalagay natin ng ganyan, ipapasok natin dito. Ayan. Tapos ididiin natin dito sir. Ayan. Tutunog po siya sir. Ayan. Okay, then ipakain natin yung sinulid natin sa ilalim. Iikutin natin ito para makain niya. So ayun po silang dalawa, hihilahin ko na po yan. Pagka mahila ko na po yan, so ayun po sila. Then igaganito natin yan. Aralom natin yan at ilalagay natin ito. Okay, tapos ilalagay na natin yung telang gusto natin tahiin sir. Kahit anong klaseng tela po yan, pwede nyo po tahiin dito sir. Okay, so ito na po siya sir. Ayan. Unang gagawin natin sir, straight line, ito po yung palatandaan natin. Tapos nasa 0, tapos distance 1, 2, 3 or 1, 2, 4. Ayan, so apakan po natin yan sir. And then kung gusto nyo pong reverse, ilong press na lang po ito, atras na po siya sir. Kung gusto nyo po malalayo, ilagay nito sa number 4. Ayan. So napaka-solid at napakaganda po sir yung tahi ng ating sewing machine. Pakita natin kay Sir Chris Tubal. Ayan. Okay, so napaka-perfect po siya. Kahit sa ilalim po sir, napaka-perfect. Ayan, ito po yung sa ilalim sir. Ayan. And kung gusto nyo po mag-zigzag or mag-aging kayo, so wala pong problema sa kanya sir, kasi po eto, ililipat lang natin yan. So yan kasi 1, 2, 3, 4, yan po yung lapad ng ating zigzagger. So yan po siya sir, hindi po siya masinsin. Pwede po natin siya maging mas masinsin. Ayan. Pwede pa po siyang number 1. So depende na po sa iyo sir kung gaano kasinsin yung gusto mong zigzagger na ipapagawa mo sa kanya. Okay? So katulad din po yung mga garteres natin sir, kasi naka-color coding naman po siya. So pag gusto mo kunin mula dito 1, 2, 3, 4, 5, so tatandaan nyo lang po kung anong kulay. Ayan. So kulay blue, tapos kulay blue rin po dito. So pwede po yung kulay blue hanggang 4. Ayan. So minsan ako ginagawa ko sa ganitong pang-garterize, number 1 lang po siya sir, para dikit-dikit po siya. Ayan. Para mas maganda tingnan yung pahito ng unit natin. Okay, so dito naman po tayo sa kulay kulay red. So ayan, so pang piping or pang aging, ayan po siya sir. Okay, so
may kulay red din doon, din ito, isasagad natin siya sa number 4 para lumabas po yung totoong design ng ating unit. So tatlo po yung kulay red niya, sir, ha? Ayan. Okay, so itaas natin yung karayom natin, all the way na ikotin natin yan para hindi mabaluktot yung karayom natin. Okay, so ayan, so napaka-perfect na po yung design ng ating unit. So, pakita muna natin kay sir para makita niya, para makita ni Sir Cristobal yung design na ginawa ng ating unit. Sir, ito na po siya, sir, yung ginawa po niya na design. Ito, mula dito hanggang dito. So ayan, so gusto naman po nating kadinang zigzag. Ito, ililipat natin siya. So wag na natin yan baguhin. Bakit hindi natin siya babaguhin? Para makuha niya yung kulay red na double zigzagger. Ayan. At dito, steady tayo sa number 4. Okay? Tapos kung gusto naman natin kadinang tahi, yung straight line na triple straight line, so ito naman po yung gagawin natin. Ililipat natin ito sa 0. Ayan. So, kadina po yung gagawin niya po, sir. Hindi siya single na straight line, kundi siya po ay back to original na tahi at mataba po siya, sir. Okay, ipakita natin kay sir. Gawa muna tayo ng button holder para makita niya paano gumawa ng button holder. Ayan. So, ang button holder, pwedeng 5, pwedeng 4 dito. So, dito, ilalagay natin sa number 1. Ayan. So, button holder po yan, sir. Okay? So, pag gagawa tayo ng button holder, unang gagawin natin, maglalak muna tayo, sir. Ayan. Tapos number 1. Tapos lock naman tayo ulit. Ayan. Tapos reverse. Ayan. Automatic na po siya na atras po, sir. Then lock ulit. Ayan. Okay, so ito na po siya, sir. Cristobal. Finish na po yung button holder natin. So pwede nyo po yan gawing mas masinsin. Dito na po kayo pupunta sa kulay green kasi kulay green din po siya. So maraming salamat kay Sir Cristobal sa ating unit na chinik out niya sa ating TikTok sa Mato Sewing Machine. Thank you so much. God bless and more power po, sir.